Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Tapales at banat ni Crawford. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa latest interview nga po ng Play It Right TV sa ating pambato na si former Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales, ay sinabi nitong hindi naman daw gaanong malakas ang 2-division undisputed world champion Japanese monster na Naoya Inoue. Subalit aminado siya na sobrang bilis daw talaga nito. Paliwanag ni Tapales na wala naman daw sana talagang diferensya sa laban. Sadyang yung bilis lang daw talaga ni Inoue yung hindi niya kayang masabayan. Bukod dyan ay sinabi din ng ating pambato na kung nakipagsabayan lang daw si Inoue ay tiyak na mahuhuli niya daw ito. Pero ganun pa man ay hanga daw talaga siya sa binansagang halimaw ng Japan. Dagdag pa ni Tapales na ang leksyon daw na natutunan niya sa laban na ito ay gawin mo daw talaga dapat ang lahat ng makakaya mo sa ibabaw ng lona. Ibigay mo daw ang lahat ng meron ka. At higit sa lahat ay wag ka umanong matatakot kasi tao lang din naman umano ang katapat mo. Bagay naman na pinatunayan talaga ni Tapales kasi lumaban talaga ito ng buong tapang at may pusong mandirigma. Walang sinabi ang tinaguri ang former Super Bantamweight King na si Stephen Fulton kung ikukumpara natin ang performance nito sa naging performance ni Tapales nang makatapat nila si Inoue. Maging ang mga boxing experts sa iba't ibang panig ng mundo ay humanga ng gusto sa ating pambato. Gawa ng hindi daw nila inaasahan na ganun katindi at katibay ang ipapakita ng ating kababayan. Sa kabilang banda naman mga idol ay dahil nga po nagawang talunin ni Inoue ang dalawang Unified Super Bantamweight World Champion na sila Stephen Fulton at Marlon Tapales sa loob lamang na 5 buwan sa taon na ito. Kaya naman mas lumakas ang kaso nito ngayon upang masungkit ang 2023 Fighter of the Year Award. Lalo pat isang ganap na 2-division undisputed world champion na siya. At dahil dyan ay tila nabanas na ang current pound for pound king Terence Crawford at nagpatama na kay Inoue. Ayon po kasi kay Crawford ay siya lang daw ang boksingero ngayong taon na tumalo sa isang top 5 pound for pound best fighter. At ang ginawa niya daw na pagtalo kay Spence ay hindi matutumbasan ng kahit anong klaseng panalo galing sa ibang boksingero. Kaya naman dahil dyan ay walang duda daw na dapat siya ang tanghalin bilang 2023 Fighter of the Year. Giit nito na alam niya umano na may mga magsasabi na isang beses lang daw kasi siyang lumaban ngayong taon. Subalit yung isang laban niya daw na ito ay di hamak umanong mas malaki kumpara sa mga laban ng kahit sinong boksingero sa taon na ito. Birada pa ni Crawford na kahit saan pa daw na weight division natin siya isabak ay kaya niya pa din maging dominante. Hindi daw lahat ng boksingero ay kaya itong gawin. Sadyang may kakaibang abilidad at talento lang daw kasi talaga siya pagdating sa boxing. Lahat umano ng nakatapat at nakalaban niya ay tinalo niya ng kumbinsido. Bukod dyan ay siya daw ang nagpasimuno ng pagiging undisputed champion. Dati umano ay wala naman nangangarap na maging isang undisputed champion. Pero magmula nang ginawa niya ito, ay nagsikopyahan na umano ang iba't ibang mga fighters. Bagay naman na iniisip ng karamihan na isang patutsada ito ni Crawford kay Inoue. Alam din kasi ni Crawford na si Inoue ang pinakamalaking balakid sa kanya para hindi makuha ang 2023 Fighter of the Year Award. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.